Tawag Pinoy street lawyer at public interest law expert. Kausapin nga natin kaugnay ng mga napakaramit masalimuot na mga pangyayaring nangyayari sa ating kapaligiran. Attorney DJ, magandang morning. Si Ka Jerry Baha po ito. Jerry, idol. Morning. Kakatunying din, ano? Kung humahabol. saan siya. Humahabol po, attorney. Teka muna, sabi ko pasukan ngayon, pero parang gagraduate na kayo Parang hindi naman po. parang pang-graduate na yung suot ninyo Ako po professor din sa isa sa mga universidad dito sa Pilipinas at may graduation po kaya ako po ay attend lang din at magmamarcha ng alas 7. Ay nako, ngayong umaga. Anong eskwelahan po? Anong eskwelahan po, attorney? Ano po 'yon? Anong eskwelahan? Sa University of Santo Tomas po. Sa UST. Tayo po ay matagal na ring professor. Opo. Sa UST at graduation pala doon ngayon. Opo. Tingnan mo nga naman, nabanggit ko, kala ko papasok, may maghahatid kayo ng bata sa eskwela, yung pala graduation ang inyong pupuntahan. Anyway, napatawag ho kami dahil gusto namin kumuha ng mga insights sa mga nangyayari sa atin. Unahin ho natin ito sa Senado, Attorney DJ. Anong kasi ang dami, dapat ang legal daw Cayetano Black, ang legal daw Gatchalian Black. May Blue Ribbon Committee Pia Cayetano, Blue Ribbon Committee Erwin Tulfo. Nalilito na ho ang mga Pilipino. Kayo po bilang eksperto sa batas, ano bang punto ninyo? Siguro po, himay-himayin muna natin ng konti, no? Doon sa punto na sinaba ang Senate President ngayon, ako, sa legal na perspektibo, malinaw pa rin naman na si Senator Alan Peter Cayetano ang Senate President. Dahil sa saligang batas, ang hinihingi ng pagboto sa Senate President ay majority of all members. So, walang qualification, basta all members, so kailangan 13. Ngayon, yung usapin naman ng quorum kung saan ay naibotong Senate President pro tempore ang ang Senator Win Gatchalian, yan naman po ay base doon sa kanilang interpretasyon na for purposes of quorum, ang kailangan lamang ay yung tinatawag nating mga senador na mayroong coercive power ang Senate. Ano po itong coercive power? Ibig sabihin po nito yung mga senador na may kapangyarihan na maka-attend ng Senado. Kaya umattend. Opo. Kaya dahil dito, since si Senator Jinggoy ay nakakulong na, ang tawag dyan custodial legis. Ibig sabihin po, yan po ay nasa jurisdiction na ng Sandigan Bayan. Kaya ang Senado wala na dyan. So kung tatanggalin mo si Senator Estrada, magiging 23 na lamang. For purposes of quorum, kung tutuusin, 23 divided by 2 plus 1 lalabas 12, no? At dagdag dito si Senator Bato na nagtatago. Di umano ay nagtatago sa pananaw ng Gatchalian Black. Ano na rin siya, wala daw coercive power ang Senado sa kanya. So, ibawas po pa siya, magiging 22 na lang. Opo. So, since 22, para makakuha ka ng quorum ay 12 na lamang, dineklara nila na may quorum. Ngayon, ang naging issue dito, dahil nga may quorum na, yung 12, tama ba na sinabay nila na mailuklok naman si Senator Win Gatchalian bilang Senate President pro tempore. Sabihin na for the time being. Sa pagkakaluklok kay Senator Gatchalian as Senate President pro tempore, sa pananaw ko man po ay since sabi nila may quorum, pwede rin yan. Ngayon, doon sa pangalawang issue naman, na since President pro tempore na nga ang Senator Win, dineklara naman nilang bakante yung ibang mga komite dahil nga sa pananaw nila yung 12
ay majority na dahil na 22 na lamang eh. Oo. 22 divided by Divide by 2, 11. Plus 1, 12. 11 Oo. plus 1, 12. Oh, yun. Majority na sila. Correct. So sa pananaw ng Win Gatchalian, tama at naaayon doon nga sa kay Abelino versus Cuenca na desisyon, no? Opo. Pero sa Oo. pananaw naman ng Cayetano Black, Oo. sandali lang. Oo. Yung whether or not si Bato ay nasa coercive power is a legal and a factual question dahil technically nasa Pilipinas pa siya eh. Mm-mm. So technically pwede mo pang isubpina, hindi kagaya nung sa Abelino doctrine Mm-mm. na nasa abroad eh. Oo. At yun naman by practice. So kaya nagkaroon ngayon ng deadlock kumbaga sa Kaya isang nga eh. CBA, hindi sila nagka-agree. So sa pananaw ko, siyempre tanging Korte Suprema lang ang magre-resolve nitong conflict at kahit anong opinion ang ibigay mo dyan. Alam mo, Jerry, maglagay ka ng dalawang abogado, dalawang opinion din yan, ano? Lalo na ngayon sa social media, Tatlo pa nga eh. napakadaming mga expert, no, na kahit hindi abogado, nagbibigay ng kanilang mga legal na opinion. So, Totoo yun. Pero para sa inyo, attorney, habang hindi umaabot ito sa Supreme Court, para sa inyo, kayo mismo sa pagkakaintindi nyo at sa inyong puntong legal, si Cayetano pa rin ang Senate President ngayon. Opo naman. Malinaw naman yun dahil ang nasa saligang batas majority of the members of the Senate. So siya pa rin. Kaya nga mautak din ng Win Black, pro tempore lang for the time being. Hindi nila inalis. At inilagay lang siya as acting Senate President. Pero idineklara ho na vacant yung Senate President Idineklarang vacant yung Senate President. For the time being, during that time, dahil wala ang Senate President. So, sa tingin ko naman, for administrative purposes, magpa-function pa rin ng Senado. Pero magulo nga. Ngayon, ako, ito nga, hindi natin masasabi, no? Baka naman merong milagro mangyari mamaya. Sa tingin ko, para masalba itong Senado, no? Merong isa na lumipat sa kabilaan para once and for all masettle itong para matapos na para matapos na po. So isa na lang isang kailangang lumipat. Sino kaya 'yon? Pero aabangan natin ang mga ang susunod na sa kabanata. Pero dun sa binanggit mo, attorney, na Supreme Court, sino sa magkabilang kampo ang dapat na pumunta sa Supreme Court? Kahit sino. Kasi sa aking pakiwari, meron akong nabasa nung isang araw na merong nag-file daw sa Korte Suprema. Pero kahit sino sa kanilang dalawa ay pwedeng umakyat sa Korte Suprema. Pero alam mo ka, Jerry, napakahaba niyan. Kaya hindi rin yan although for purposes of primordial consideration at yan ay meron tinatawag na national interest, pwede rin desisyonan ng Korte Suprema kahit na halimbawa magiging moot and academic na. Kasi maganda rin talaga na yan ay sabihin ng Korte Suprema kung kahit pa 1935 Constitution tong Abelino mag-a-apply pa rin sa 1987 for purposes of quorum. So kailangan linawin, iba yung for purposes of quorum, iba din naman yung for purposes of majority in either removing a Senate President or yun nga, declaring some positions vacant, no? Sa magkabilang panig yata, parang pareho nilang ayaw mag-file sa Supreme Court dahil parang magiging kung sino magpa-file, parang sila yung defensive attorney. Pwede bang iba? Pwede bang ibang tao o ibang grupo ang mag-file? Well, as a taxpayer, in some cases, ang Korte Suprema ay binibigyan niya ng pagkakataon na kahit taxpayer magsampa ng kaso sa Korte Suprema. Kahit na hindi ho party to the case. Tama po yun, kahit hindi po party to the case. Pero sa akin pong pananaw, baka hindi na po ito umabot sa Korte Suprema. Baka naman ngayong araw o ngayong linggo, merong mangyari. Attorney, parang may alam kayo Baka pwedeng sabihin nyo na sa amin, sino ba? Sino ba lilipat? Yan naman ay puro mga haka-haka lamang, Jerry. Sa bagay, lahat naman tayo may haka-haka rin
Oo. Pero alam mo, magandang iakyat din ito sa Korte Suprema kasi baka darating yung pagkakataon, Baka maulit. hindi ko naman sinasabing mangyayari, pero kung ilang mga senador ang makulong pa, Oo. syempre, pagka nakulong, malinaw na hindi mo na isasama yan sa quorum. Pagdating Oo nga, ng ano? impeachment proceedings, Mm-mm. baka maging issue yan dahil nga to convict ang required 2/3 vote, no? Oo. Ano yung boto na yun? Although mas madaming nagsasabi na of the members of the Senate, pero madaming pwedeng mangyari. Paano kung halimbawa sa oras ng botohan ay sinuspinde kung sino man yung kinasuhan, ito ba kasali ba ito sa boboto, liliit pa yung 16 votes? So, maganda rin siguro na ngayon pa lang iakyat na ito kasi sa Supreme Court, ano? posible maging posible pong maging issue ito sa Korte Suprema. Para lahat na masaklaw na, pati impeachment na. Madapat. Okay. Kailangan po holistic ang approach po para po sa ngalan ng maayos at pamamahal para wala nang maging kontrobersyang ganyan. Okay, alam ko nagmamadali kayo, attorney, isang issue na lang. Blue Ribbon Committee nag-hearing na yung isang grupo, isang Blue Ribbon. Yung isa pang Blue Ribbon may schedule ngayon. Pero parehong nababanggit doon si dating House Speaker Martin Romualdez na sa mga nakaraan nabansagan ng Master Plunderer. Ayun, Master Plunderer at kung ano-ano yung mayroong binabanggit na mga conspiracy to commit plunder at kung ano-ano. Sa tingin niyo dapat bang humarap na rin dito talaga sa hearing si dating Speaker Martin Romualdez? Alam mo, no, kailangan maliwanagan ng ating kababayan na independent of the Blue Ribbon Committee and other Senate inquiries, yung pagsasampa ng kaso is a prerogative of the Ombudsman. Mm-hmm. Kung base sa kanilang investigasyon ay may malinaw na kaso na, pwede naman talagang isulong. Mm-hmm. Kaya lang, ang magandang nangyayari lang sa mga Blue Ribbon Committee hearings, minsan ay nakakadiscover ng mga mahalagang ebidensya na kung sakali ay pwedeng isama. Pero itong issue kasi ng flood control, tandaan po natin na una sa lahat, palagi po natin sinasabi, at ito ay Korte Suprema din ang nagsabi, ang aligasyon ay hindi ebidensya. Kung social media ang pagbabasihan, napakadami ng mga na-convict na mga public officials. Kaya lang ang aligasyon is not evidence. So, sa dulo, itimbangin pa rin natin whether you're the Speaker of the House, you're the Senate President, or you're an ordinary Juan de la Cruz, entitled ka naman doon sa proseso ng batas sa due process. Ngayon, dito sa kaso ng flood control po kasi, nagkakaroon ng confusion doon sa matter of insertion at yung kickbacks. Sa akin pong pananaw, kung plunder ang pag-uusapan, kailangan malinaw na talagang hindi ito base lang sa kapabayaan na nagkaroon ng pagkalaki-laking mga insertions. Kasi kahit magkaroon man ng insertions, sa pagiging exhaustive at technical ng proseso, mahirap mo din actually ituro sa isang tao. Ngayon, ang maganda sa nangyayari po, unti-unti may nakakasuhan na. Ngayon, ano po ang relevant itong mga nakakasuhan na ito? The fact na ang nakasuhan, for instance, si Senator Jinggoy, nabasa ko dun sa basehan sa kanyang pagkaso sa kanya, ay tumanggap kasi siya ng kickback. Di umano. So, kung hindi naman din nabanggit doon si Speaker Romualdez, so yung naratibo na master plunderer at ituturo natin sa isang tao itong buong flood control, mukhang legally challenging. So unless mayroong malinaw na ebidensya, kung halimbawa hindi lang yung mga sinasabi ng mga 18 Marines di umano na medyo mukhang hindi din sila
may pagkakaiba-iba rin ang kanilang mga sinasabi. Oo. Kung halimbawa, ang saldi ko ay magtestigo at talagang meron siyang definite evidence, no? Na talagang admissible in court, magpapakita at lahat. Siguro doon lang, no? Pero kung sabi-sabi, medyo mahirap eh. And dapat matuto na tayo ka, Jerry, ano? Itong plunder case ni Senator Jinggoy, beyond this plunder case, is really a test of our plunder law. Kasi pangatlo na ito eh. Pangatlo na, oo. Ang mga kababayan natin, tuwang-tuwa pag nakikitang naaaresto ang isang big fish, ika. Oo. Pero sa dulo, madaming nakakalusot. Ang tanong, bakit? At sila ay nakakalusot sa aking pananaw dahil sa hina rin ng ebidensya. Dahil nga hindi mo naman pwedeng sasabihin na lamang na hindi, dahil kay President ganito yan. Hindi, mahirap eh. Ang ating judiciary ay independent eh. Hindi mo rin sila madidiktahan kung ano ang dapat na desisyon nila. So, mahina, attorney, mahina ho ba ang ebidensya o mahina rin ang batas natin? Actually, ang batas natin, madami tayong batas na napakaganda, no? Yung sa implementasyon, doon tayo nasisira. Ayun, At sa aking pananaw, hindi ko alam kung paano aayusin ng ombudsman, pero base sa experience ko, ako po ay 3 decades na naglilitig, nagpa-practice bilang abogado. May mga ilang kaso din po tayong nahawakan sa Sandigan Bayan. At nakikita ko lang doon, iba ang nag-iimbestiga, iba ang nagpo-prosecute eh. So tila meron ding challenge pagdating dun siguro sa structure. So ito matetesting natin ano kasi nga dapat tuloy-tuloy ano, walang continuity ano. Teka muna, naalala ko pala bukod do sa plunder na binabanggit, yung lagi kong narinig na meron daw alleged conspiracy to defraud the national treasury through budget process. Parang isa yun sa ipinupunto kay dating speaker dahil speaker siya nung time na yon. Kaya meron silang binuong conspiracy to defraud the national treasury. Alam mo kasi ang conspiracy, medyo isang basihan niya para maituring na ang ginawa ng isa ay ginawa rin ng kasamahan niya. So, in conspiracy, the act of one is the act of all. Pero yung masyadong weight, no, sa palagay ko, no, pagka ang magiging basis mo lamang ay conspiracy to defraud, masyado po itong vague. At kung ito ang naging teorya, di sana dito sa kaso ng Senator Jinggoy, sinama na silang lahat. Pero malinaw na ang mga kinakasuhan lang, yun talaga kasing nagbe-benepisyo dahil nga ang isang criminal offense ay personal. Unless indispensable ang kooperasyon ng isang government official, lahat yan kasama, no? Mula sa nagproseso hanggang sa nag-approve. Baka wala na humatira sa ating gobyerno kung maging conspiracy, no? Dahil mukhang tila bawat isa ay may kanya po silang mga partisipasyon. Baka lahat nung may kinalaman sa budget process kailangan managot kung ganung may conspiracy, attorney. Yun nga po kasi even ang presidente ang pumirma ng budget law. Okay. So kailangan talaga malinawan at maintindihan ng ating kababayan na yung mere insertions, although ito pagkalaki-laki kasi ng insertions yun ang medyo nakakagulat pero dapat may managot. Ang pananagutan naman, hindi lang naman kasi plunder, no? Meron ding malfeasance in government. Meron ding conduct prejudicial to the government. So, madaming uri ng pananagot. Sana i-exhaust lahat yun, ano? Kasi wag lang tayong mag-focus doon sa tila plunder, makulong. Minsan, band-aid approach yung nangyayari. Makikita natin, may inaresto, tuwan-tuwa tayo. Pero ang problema ng mga kababayan natin, napakadaling makalimot. After a while, iboboto na naman. Attorney, babalik ako doon sa tanong ko. Ganito na lang, kung kayo ang abogado ni
Martin Romualdez, padadaluhin mo ba siya sa hearing mamaya ng Blue Ribbon Committee with Erwin Tulfo? Ako sa palagay ko, alam mo, tanging katotohanan lamang naman na magpapalaya sa ating lahat eh. So, kung wala kang itinatago, dapat mag-appear ka, di ba? At yan ay pagpapatunay na wala kang nililihim, wala kang kinalaman. In fact, yung iyong reaction, sakaling inakusahan, dapat agad-agad, no? Kumbaga sa pagdedemanda, Jerry, hindi pwede na ang insidente, January. After 3 months, 2 months, saka ka lang magre-reklamo, di ba? Kung ikaw naman ay nag-claim na ikaw ay naapektuhan, after 3 months, saka ka magpapa-hospital, hindi pwede yun. Agad-agad. So, pag ikaw pinatawag, agad-agad. Tama. Makita ka. Opo. Attorney, nako napahaba tinatawag na raw kayo sa graduation. Salamat po ng marami sa inyo. Idol, kay Bossing, ha? Opo, salamat po at nag-enjoy kami sa inyong mga paliwanag. Maraming salamat po. Marami po kaming Gandang umaga po. po. Marami po kaming napulot sa inyo. Si Attorney DJ Jimenez, Danielito DJ Jimenez, at isang legal expert.